Hello po, ma'am, sir. So, ito na po yung progress nung nagawa po natin dito sa inyong unit, inyong bahay. So, umpisahan po natin sa canopy. So, sa canopy, meron na po siya. Paikot na po ito. So, dito sa labas, lagyan na rin. So, nabuhusan na po namin ito kahapon. May tigas lang. And then, tatanggalin naman po namin itong formworks na ito. So, malas paikot na po yan, pati yun. Loading dun sa harapan. Ayan. So, pinapa-retouch ko lang kay Jerwin yung mga sobrang halo. So, dito, okay na rin to. May zocalo na rin tayo dito. Ito na rin dito, lintel beam and CHP. Okay, yun. Okay na rin po yung wall na yun. Dito, nabuhusan na rin po. So, ito po yung tinatawag nating drip mold. So, dyan namin ginamit yung PVC pipe na hinati namin. Ito po yung tension box para po sa ating mga ilaw sa canopy. Activity namin ngayon, bukod nagre-retouch po kami dun sa hindi pa masyado makinis na portion dun sa canopy. Dito po sa loob is yung isa kong magagawa, si Mark. Pinapahasa ako na po yung mga wall saka yung poste para mawala po yung mga ganito, mga tulo-tulo, para mas neat sa tingnan, mas malinis. Tulad dun sa ilalim po ng ating zocalo, ng ating lintel beam. So ayan, ganito po ang magiging output niyan. So may ilang mga basag ang kantuan, pinare-retouch ko tulad po doon. So ayan, malinis sa tingnan. Makinis, mas malinis. So, pinakamagandang methodology nito kapag nag-painting works tayo, itong corners po na ito, ganda malagyan ng corner beads para bukod sa may makinis na siya, matibay-tibay pa yung kantuhan. So si corner beads nilalagay siya sa corner para mas makuha at mahubog natin yung kantuhan. Pero din dito sa side na ito, maganda siya, may corner beads. Mas nakakatibay rin siya ng masilya natin. So dito sa loob, papautay-utay na ako kay Efrain. Si Efrain ay natatanggal ko po yung mga tumigas na halo para just in case mag-concrete topping na po tayo dito is mas makapit po. So pinag-i-out ko na nakaraan yung part po ng knee. So pinahahati ko na ito, and then yan po ay titik-tikin na rin. Yan, kaya po medyo marami siya mga ganyan kasi natatanggal ko na po yung mga tumigas na halo dyan. Pag proceed na po tayo sa concrete topping, mas masisecure naman natin at mas masusure naman natin na mas makapit yung magiging concrete topping dito. Alis natin yan, pati po sa ground floor, patanggal ko na rin yun. So ganyan po yung ginagawa ni Mark. Napakalikabok, nahasa niya. Ngayon, usapan po natin ngayon yung magiging floor tiles ito. So, dito po sa pinaka-family area dito sa second floor, yung tiles po natin dito ay 60 by 60 na porcelain tiles. Pagdating naman po dito, ganoon din naman, 60 by 60 din. Pero may methodology po kami dito na para mas secure natin na hindi naman
At hindi naman yung tubig na pumupunta dito kapag humagpiyas ang ng ulan, hindi pumunta dito. Bukod po sa mayroon tayo ditong naka-elevate po ito ng kaunti, is pagdating po dito, para naman yung tubig nito hindi po dumadaloy pababa ng gano'n, nagkakaroon pang guhit-guhit o yung tawag natin doon na watermark. Is dito po sa part na ito, meron siyang zocalo. Yung zocalo na yun is nakaangat po siyang papaganon para molding siya. So let's say from there, angat po tayo ng 10 cm. So from the side naman, let's say 10 cm din papasok. So para siyang box na kagano'n. And then sa gilid po nung ating moldings na yun, mas maganda po, siyempre yung tubig na mapupunta dito hindi na makakatawid doon, hindi na malalaglag doon, is malagyan po natin to ng trench canal. So si trench canal halos paikot siya nung ating balkonahe. So dito may trench canal tayo dito, so nakaukit yun. So pag nagkaroon po ng tubig dito sa ating balkonahe, doon po ang punta sa trench canal. Then bubutas na lang po kami ng slab para naman sa pagdadaanan po nung ating mga tubig, i-connecta na lang po namin sa downspout pipes natin para secure na wala pong leaks po dun sa loob ng bahay. So ganun po yung magiging procedure namin dito sa side na to. So yung particular materials po na iniisip namin na ilagay dito sa ating trench canal is yung pinaka-kanal niya. Once na lalagyan na natin siya ng okay or nakahulma na siya, so let's say 10 cm po yung hulma, nakalubog siyang ganun, 10 cm. So iniisip namin, bukod sa malagyan po natin to ng waterproofing, yung pinaka-trench canal niya is magpapablend po ako ng stainless plain sheet. So papatong natin si stainless plain sheet din para mas secure na hindi po mag-leak o hindi po makakasiksik ng tubig itong ating slab. And then pag once na ilagay na natin yun, na-fix na natin na maayos, mayroon na rin siyang tiles, meron na tayong porcelain tiles dito. Magpapabricate po kami nung pinaka trench drain cover nya. So pinapatong na lang natin sa trench drain cover. Let's say 1 meter po yung haba, so papatong natin sa trench drain cover. Yung particular materials na naisip namin para sa trench drain cover na yun is yung square bar na stainless. So mga nakaganon yun, kung halimbawa dito siya nakalagay, so ang square bar mga nakaganon, so medyo masinsin po pagitan para mas maganda siya tingnan. So stainless siya, hindi agad siya nabubulok, hindi siya basta kinakalawang. So pinapatong na lang natin siya dun para mas malinis tingnan, saka secure na rin tayo dun sa leak sa baba at mawawala na rin yung watermarks dun sa ating pinaka parang fascia board dito sa gilid. So ganun po yung procedure natin dito. So include ko na lang po yun dun sa piniprepare ko po na estimate quotation. So, thank you po.